ama ang kanyang mga alila. Madali! Kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Utan ninyo siya ng singsing at bigyan ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatamang kuya at tayo ay magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit ating natagpuan. At sila nga'y nagdiwa. Salamat po sa panonood. God bless po sa inyong lahat. Please subscribe po at huwag kalimutan na i-bell ang notification bell para ma-notify niyo po ang aking mga video. Ayan po. Siyempre po ay meron tayong mensahe po dun sa ating kwento sa Ang Alibughang Anak o The Prodigal Son sa English. Po sa Lucas chapter 15 verse 11 to 32. So dun po sa kwentong yun, kita po natin na ang Diyos ay hindi nagbabago. Handa siya magpatawad sa ating anuman ang ating kasalanan, gaano man kalaki ang ating pagkakamali. Hindi siya katulad ng tao. Kasi ang tao, kapag nagkamali ka sa tao, nagkasala ka, lalo na kung malaki yung kasalanan mo nagawa. Kahit humingi ka ng tawad, oo, maaaring patawarin ka, pero hindi na yung buo yung tiwala nila sa iyo. Hindi na maganda yung pakikitungo. Iba na yung tingin sa iyo, hindi na gaya nung unang nakita ka, o nung unang nakilala ka. Ganun ang tao. Pero ang Diyos, nililinis na lahat ng kasalanan mo, ano man ang ginawa mo sa Kanya. Wala na yun sa Kanya kapag nagpakumbaba ka, humingi ka ng tawad, at talagang nanumbalik ka sa Kanya. Yan ang Diyos. Ano po? Yan ang pag-ibig ng Diyos. Unconditional love na tinatawag. Ano po? Kasi sa atin may condition sa atin eh. So, basahin po natin ulit. Ano po? Basahin po natin. Ang nawala at natagpuang anak. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang pagdari. So, mapagbigay po ang ating Panginoon. Ano po? Meron kang mamanahin sa Kanya. Dahil anak ka niya, meron kang mamanahin sa Kanya. So, sa sunod pong kwento dito, sabi dito ay, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbigay ng bunso ang kanyang kapatid at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. So dito, inabuso ng bunso yung kayamanan na ibinigay sa kanya ng ama niya. Kaya naman, nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain iyon. So hindi niya alam na magkakaroon pala ng tagutom sa lugar na yun. Di naubos naman yung pera niya, paano na yan? Kaya ang ginawa niya, sabi dito, namasukan siya sa isang taga-roon. At siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Dahil wala na siyang pera, dahil wala na siyang kayamanan, namasukan siya, nagtrabaho siya doon sa isang babuyan daw. At sabi dito, sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakainan ng mga baboy. Sa tindi ng kanyang gutom, ano po, wala nang nagbibigay sa kanya, wala na siyang pera. Halos kainin niya na daw yung pagkain ng baboy. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga lila ng aking ama. Ayan. Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ipilang na lamang ako isa sa inyong mga alila. So dito pa lang po, makikita po natin na yung bunso, bagaman nagkasala siya, nagsisi siya kaagad sa ginawa niya. At hindi lang siya nagsisi, kundi nagdesisyon siyang bumalik sa kanyang ama. Kaya naman, nagpa siya siyang umuwi. Malayo pa inatayaw na siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at inhalikan. So, ganun na lamang ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Tinanggap siya, hindi siya sinabihan o hinusgahan. Kasi ang tao, halimbawa nagkasala ka, ang tao, pag bumalik ka, tatanggapin ka naman, pero sasabihan ka muna, huhusgahan ka muna.
Ikaw kasi, ganyan ka. Kaya, huwag ka nang bumalik. Kaya naman, paparusahan ka. Pero ito, hindi. Dito sa kwento na ito, ano sabi dito? Hinalikan pa siya, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at bigyan ninyo siya ng sandalyas. Makikita po natin dito na tinanggap niya talaga ang kanyang anak muli na bumalik sa kanya. Hindi niya ibinilang yun na alipin. Kahit sinabi na ng anak niya, hindi niya ginawa yun. Kundi tinanggap niya ng buong buo. Tinanggap niya na anak niya ulit. At binigyan pa siya ng, sabi dito, kunin niyo ang pinakamagandang damit at suotan ng singsing tsaka sandalyas. So, inayos pa, binigyan pa siya ng maayos na damit, magandang, espesyal. Ginawa pa rin espesyal. At sabi dito, katayin ninyo ang pinatabang kuya at tayo magdiwang. Nagdiwang sila. Ganun na lamang kasaya ang kanyang ama nang bumalik yung kanyang anak. So, ganun din po ang Diyos sa atin. Na kapag tayo nanumbalik sa Kanya, siya ay nagdiliwang doon sa kalangitan kapag tayo ay tunay na nanumbalik sa Kanya. Nagaya nitong kwentong ito, sabi dito, sapagkat ang anak kong ito'y namatay na, ngunit siya ay nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. At sila ngay nagdiwang. Yun. So, tinanggap niya muli. Parang namatay, tsaka nabuhay. Sa pagsuway naman ng bunso, makikita po natin na nag-enjoy siya dun sa kasalanan na ginawa niya. Pero pagkatapos nun, mayroong consequence, may kabiguan at may kahirapan. Pero bagaman ganoon, kahit gano'n na nangyari, nagdesisyon siya na manumbalik sa kanyang ama. Ganun din po sa ating Diyos. Kapag tayo nag-desisyon na bumalik, tatanggapin niya tayo muli. May hahalin tulad po natin ang pag-ibig ng Diyos doon po sa kwentong yun. Sa ang alibugangan natin. Basahin po natin ang John 3:16 to 17. Yan, basahin po natin. Sabi dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalatay sa kanya ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po, kapag tayo sumampalatay sa Diyos, sa kanyang anak, hindi tayo mapapahamak, kundi magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sabi dito sa 17, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. So, nandito po ang Diyos, ang kanyang anak, na hindi para hatulan ang mga makasalanan, kundi upang sila ay manumbalik sa Kanya, upang maligtas, upang tanggapin natin siya. Ayan, yun ang message din. Ang Diyos ay kapagpatawad, pag-ibig niya ay unconditional. Basta, manumbalik tayo, humingi ng tawad at magpakumbaba. Yun lang naman ang kailangan gawin. So, yun lamang po at maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. Thank you for watching.